Ang huling pagsasalo. Sa isang maliit na bayan sa Bicol, kilala ang paaralan ng San Vicente sa kanyang magandang pagsasanay at maayos na mga guro. Isa sa mga pinakaabangan na kaganapan sa taon ay ang taunang pagdiriwang ng pagtatapos. Isang pagkakataon para sa mga estudyante na magdiwang ng kanilang pagsusumikap at pagtatapos ng kanilang pag-aaral. Ngunit may isang tradisyon ang paaralan na kakaibang sikretong bumabalot. Kada taon, matapos ang seremonya ng pagtatapos, ang mga magulang at estudyante ay magkakaroon ng salo-salo sa lumang bulwagan ng paaralan, kung saan ang mga pagkain at inumin ay puno ng kasiyahan at tuwa. Ngunit ang salo-salo na ito ay may kasamang misteryo na hindi alam ng karamihan. Ang kwento ay nagsimula nang si Lara, isang mag-aaral ng 12 baitang, ay napansin na may kakaibang mga pangyayari tuwing pagtatapos. Sinasabi ng kanyang mga kaibigan na tuwing 10 ng taon, ang mga lumang estudyanteng hindi nagkaroon ng pagkakataong makapagtapos ay pinipiling magpakita at mang-abala sa mga bagong nagtapos. Ngayong taon, ang pagbati ng mga guro at magulang ay tila mas mabigat ang pakiramdam. Maraming mga estudyante ang nakaramdam ng pangamba, hindi nila maipaliwanag. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi pa rin nila pinansin ang kanilang pakiramdam at patuloy na nag-enjoy sa pagdiriwang. Matapos ang seremonya, nagsimula na ang salo-salo sa lumang bulwagan. Ang mga estudyante, magulang at guro ay abala sa kanilang pagkain at pagkukwentuhan. Nang biglang magkaroon ng power outage, napag-isipang suriin ni Lara ang mga electrical panel sa likod ng bulwagan. Nagtungo siya sa mga lumang bahagi ng paaralan upang tingnan kung paano maibalik ang kuryente. Habang nasa likod siya na bahagi ng paaralan, natagpuan ni Lara ang isang lumang storage room na tinatakpan ng mga alikabok. Nang buksan niya ang pinto, napansin niyang may mga lumang larawan na naka-frame sa may dingding. Mga larawan ng mga estudyanteng walang kasali sa mga graduation ceremonies. Sa gitna ng mga larawan, nakita niya ang isang picture frame na wala sa ayos na kalagayan. Nang lapitan niya ito, biglang lumitaw ang isang matandang babae na may malungkot na mga mata na tila may hinahanap. "Bakit mo kami iniwan?" tanong ng babae sa isang malungkot na boses. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa at galit, tila may mali sa kanyang pagkaalis. Nang biglang narinig ni Lara ang mga tinig ng mga estudyanteng nakatambay sa likuran, tinawag niyang pangalan ng kanilang mga kasama sa salo-salo. Kumuha siya ng isang flashlight at nagsimulang maglakad pabalik ng bulwagan. Ngunit sa kanyang pag-akyat ng hagdan ng bakal, naramdaman niyang parang may mga kamay na humahawak sa kanyang mga paa. Pilit na bumabalik sa ilalim. Sa pagbalik ng bulwagan, natagpuan niyang lahat ng mga tao ay tila na frozen sa kanilang posisyon. Ang mga magulang, estudyante at ang guro, lahat ay nakatayo o nakaupo, ngunit walang gumagalaw. Lahat ng mga tao sa paligid ay may ekspresyon ng takot at pag-aalala sa kanilang mukha. Sa gitna ng lahat, nakita ni Lara ang isang lamesa na puno ng pagkaing mukhang hindi natapos. Sa ibabaw ng lamesa, may isang lumang libro na naka-open.
Nang buksan niya ang libro, laking gulat niya nang makita ang mga pangalan ng estudyanteng nawawala sa mga nakaraang taon. Ang libro ay naglalaman ng mga pangalan ng mga mag-aaral na hindi nakapag-graduate. Ang mga pangalan nila ay tinatakpan ng dugo. Sa kanyang takot, lumingon siya pabalik sa paligid at nakita niyang ang lahat ng estudyante na nawawala ay ngayon nagkaroon na ng salo-salo. Ang kanilang mga anyo ay nakakatakot at tila ba hindi nila maipahayag ang kanilang pinagdaraanan. Ang kanilang mga mata ay nagmamasid kay Lara, nag-aasam ng tulong. Nang biglang magising ang mga tao sa bulwagan, ang lahat ay nagising mula sa pagkatulala. Tila walang nangyari, ngunit si Lara ay hindi makalimot sa mga larawang nakita niya. Nagtanong siya sa mga guro tungkol sa lumang storage room at ang libro. Ngunit tumanggi ang mga ito na magsalita. Sinasabing ito ay isang paniniwala lamang ng mga matatanda. Ang huling kwento na naiwan ay ang mga kabataan na hindi nakapagtapos, na hindi na maaaring mapahinga o matahimik. Ang kanilang mga kaluluwa ay mananatiling naglalakbay na lamang na naghahanap ng katarungan at pagkilala sa kanilang sakripisyo. Ang kanilang mga espiritu ay magiging bahagi na lang ng taunang salo-salo. Umaasang sa bawat taon, makakahanap sila ng kapayapaan. Ang kwento ng huling pagsasalo-salo ay patuloy na nagpalipat-lipat sa mga henerasyon. Isang paalala na kahit ang pagdiriwang ng pagtatapos ay may kinuha mula sa kanila at ang mga nawawalang kaluluwa ay patuloy na naghahanap ng kanilang lugar sa mundo ng mga buhay. Ang babae sa tulay. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Abby, grade 10 student. At ito ang kwento ko. Gabi ako umuwi ng bahay dahil may tinapos kaming project para sa event bukas. Mag-isa na lang ako na tumatawid ng tulay dahil sila Ella at Amanda ay sa kabilang direksyon ang pag-uwi. Dahil nasa itaas ang bahay nila, ako naman ay taga-baba, kung saan kailangan ko pang tumawid ng tulay na gawa sa bakal upang makauwi. Ang baba ng tulay ay malalim na ilog at sobrang mabato. Wala pa namang nadidisgrasya sa ilog, pero may kwento-kwento ang tulay sa ilog. Sabi ng mga matatanda ay may babaeng nakaputi daw sa gitna ng tulay na nakaabang at kapag tinitigan mo siya sa mukha ay mawawala ka daw sa tamang pag-iisip at itutulak ka na lang daw nito pababa ng ilog. Natatawa ko sa mga kwento ng mga matatanda dahil alam naman ng iba na pananakot lang yon sa mga bata para maaga silang umuwi at maaga ring matulog sa gabi. Nang nasa gitna na ako ng tulay ay wala namang kung ano doon. May mga ilaw naman sa mga kabahayan at mga poste sa dulong bahagi ng tulay kung saan ay may ilaw din. Nagulat ako nang biglang mag-ring ang cellphone ko, kaya nabitawan ko. At dahil medyo madilim at nasa gitna ako ng bahagi ng tulay, ay kinapa ko ang bawat sulok kung saan nalaglag ang cellphone ko. Nang mahanap ko na ang cellphone ko, ay tumayo ako at halos hindi ako makagalaw sa nakita ko sa gitna ng tulay. May nakatayo doon na babaeng nakaputi na may mahaba ang buhok, kaya hindi ko makita ang itsura niya. Titig na titig lang ako sa kanya, pero sa loob-loob ko
ay gusto ko nang kumaripas ng takbo at magsisigaw. Kaso hindi ako makagalaw at hindi ko maihakbang ang aking mga paa. Bigla siyang gumalaw at inalis niya ang nakaharang na buhok sa kanyang mukha. Kitang-kita ko ang matatalim niyang mga kuko habang inaalis ang harang ng buhok sa kanyang mukha. Kitang-kita ko ang matatalim niyang kuko habang inaalis ang harang na buhok sa kanyang mukha. Gusto kong ipikit ang mga mata ko, kaso hindi ko magawa. Unti-unti ko nang nakikita ang mukha niya. Pero biglang may tumawag sa akin mula sa likuran ko. Bumalik pala si Ella at sinabi niya na naiwan daw sa kanya yung ID ko at ang susi ng room namin. Kanina pa daw siya tumatawag sa cellphone ko, kaso ay namatay daw yon, kaya bumalik siya. Lumingon ako sa likuran ko at wala na doon yung babaeng nakaputi. Agad kong hinila si Ella at tumawid na ng tulay. Sinabi ko sa kanyang nangyari at kinilabutan siya sa kwento ko. Buti na lang daw ay bumalik siya dahil baka kung ano na ang nangyari sa akin kung natuloy yon. Nakauwi naman ako ng ligtas sa bahay at kada daan ko sa tulay na yon ay nandoon pa din ang takot ko na baka makita ko siyang muli, ang babaeng nakaputi sa gitna ng tulay.